nasa tao lang yun. Nasa pagtulong ng Diyos. Kahit kasi basahin mo ng basahin, kung di ka tutulungan ng Diyos na maunawa, hindi mo maintindihan. Basahin natin ang Kawikaan 8:8-9. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Kailangan pala yung taong nagbabasa may unawa. Bigay ng Diyos yun, kapatid. At matuwid yun sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Pakinggan mo sa 3:13 ng Kawikaan. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Pag may unawa ang magbabasa ng Biblia, maintindihan mo. Kaya hindi nauunawa nung iba, hindi naman siguro para sa kanila ang makaunawa. Halimbawa, sumulat ang tatay mo sa'yo. Sabi niya, Clarissa, yung pinag-usapan natin nung Enero, gawin mo na. Mayo na ngayon o Hunyo na ngayon. Mag-aanim na buwan na, gawin mo na yon. Sabi ng tatay mo sa sulat. Tapos, patayin mo lahat ng manok. Yun pala, meron kayong alagang manok, pinapapatay niya. At saka bukod doon, may pinag-usapan pa kayong iba. Kahit ipabasa mo sa lahat ng tao yon, hindi naman sila ang kausap ng tatay mo, hindi nila maintindihan. Ano ba yung pinag-usapan nyo nung Enero? Yung utang sa bangko, mag-June ng June. Kaya yung lahat ng manok, papatayin mo, papagbili mo, tapos yung pinagbilan, papabayad nyo sa utang. Ikaw lang ang makakaintindi nun. Kahit sino magbasa nun, baka pag binasa yun, kung anong gawing masama Sabi, patayin mo lahat ng manok. Sabi, baka lahat ng manok na makita, pati manok ng kapitbahay, pati manok ng taga-ibang bansa, pagpapatay mo, masama yon. Ang tinutukoy ng tatay mo, patayin mo lahat ng manok, yung manok na alaga nyo. Na ang usapan nyo ng tatay mo, ipagbibili at pagkatapos, ibabayad sa utang. Sino makakaintindi? Di ikaw, walang iba. Ganun ang salita ng Diyos sa Biblia. Ang salita ng Diyos, intended sa mga tao ng Diyos. Pagka magbabasa, tao ng demonyo, aamagin ka, hindi mo maiintindihan. No? Basahin natin ang 19 ng Mateo, versikulo 11. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niyaong mga pinagkalooban. Ang salita ng Diyos, ipinagkakaloob yan, kapatid. Gaya ng mga apostol. Kaya kailangan natin ng mga apostol kasi pinagkaloob sa kanila Sa kanila mo maiintindihan. Malibang ipagkaloob ng Diyos, hindi maintindihan yan. Kagaya ng apostol, pinagkalooban sila, no? Sabi ng apostol Pablo, 2 Korinto 5:20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Salita ng Diyos, kapatid, pinagtitiwala ng Diyos yun, ibinibigay yun sa mga mangangaral na sa Diyos. Kaya pag ang nakausap mo, mangangaral na sa Diyos, alam niya yung salita ng Diyos kasi binigay sa kanila kagaya ng mga apostol. Walang mahirap unawain sa apostol Lahat ng hiwaga naiintindihan ng mga apostol. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Gaya ng sabi ni Pablo sa 1:24 ng Kolosas. Ngayoy nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman,
dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia, na ako'y ginawang tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipatupad ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapwat ngayoy ipinahayag sa kaniyang mga banal. Naipahayag kay Apostol Pablo yung mga hiwagang nakalihim sa lahat ng panahon at lahi. Kaya merong mga matalinghaga, mahiwagang salita, iyon ipinagkakaloob ng Diyos yun. Malibang ipagkaloob, di mo talaga maintindihan. Kaya nga kailangan natin ng mga mangangaral kagaya ng mga apostol. Tayo lang mismo magbabasa. Halimbawa, ordinaryo kang tao na hindi ka naman pinagkalooban, mahihirapan ka nga kapatid na maintindihan yung mga lihim, mga hiwaga, mga talinghaga sa Biblia. Pero yung pala, ipinagkakaloob ng Diyos, unang-una sa kanyang mga mangangaral gaya ng mga apostol. Kaya ako, kung gusto kong malaman yung hiwaga, kinukonsulta ko mga apostol. Yung sulat ni Pablo, binabasa ko, nakikita ko rin yung mga paliwanag niya tungkol sa mga hiwaga na nakasulat sa Biblia. Binabasa ko Mateo, Marcos, lahat ng aklat sa Biblia binabasa ko. Awa naman ng Diyos, naintindihan ko pati yung mga hiwaga. Kaya nga, lahat ng tanong, meron tayong sagot eh. Nasasagot natin kasi yung mga salita na yon, ipinagkakaloob naman talaga ng Diyos yun. Kaya lang, hindi sa lahat ng tao. Gaya halimbawa, ikaw, hindi ka naman mangangaral o halimbawa, wala ka namang panahon para mag-devote ka ng pag-aaral sa Biblia, ang pag-asa mo, makasumpong ka ng mangangaral na pinagkalooban ng Diyos ng salita. Kasi ang salita ng Diyos, hindi basta natatanggap ng lahat. Maliban niya o pinagkalooban. Tandaan mo, sabi ni Kristo, 19:11 ni Mateo, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niya o mga pinagkalooban. Kaya kaloob ng Diyos yan, kapatid. At pagka pinagkalooban, maiintindihan yung salita ng Diyos. Pero sa iba, hindi masyado agad maintindihan. Pero kung halimbawa, ang hinahanap mo, yung makasunod ka sa Diyos, ang kanyang mga utos, karamihan doon, simple lang. Hindi naman matalinghaga. Igalang mo ang iyong ama't iyong ina na siyang unang utos na may pangako. Di ba? Hindi naman mahirap intindihin yun eh. Na halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw. Madali naman yung maintindihan eh, di ba? Kaya hindi lahat ng salita ng Diyos mahirap maintindihan. Asan yung matuwid, saan man pumunta yon, blessing yon. Blessing ng house. Saan mo makikita sa Biblia ang house, blessing? Meron bang house blessing nung panahong Kristiyano? Wala nun. Saan mo nakita isang bahay, blessing ni Kristo? Ang bine-blessing ni Kristo, tao, hindi yung bahay. Tandaan nyo mga kapatid, ang bahay i-blessing, tao i-blessing mo. Pagka may blessing yung tao, saan man pumasok yan, kasama yung blessing. Basahin natin, sa Kawikaan, sa 3, ang blessing hindi nasa bahay, kundi nandun sa taong titira sa bahay. 3:33. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Pag matuwid ka, yung tahanan mo kung saan ka man tumahan, parang si Jose Bendido, no? Si Jose, tumahan kay Putipar, napabuti yung sambahayan ni Putipar.
nung pagbintangan siya nung asawa ni Putipar, napakulong siya. Napabuti yung nakasama niya sa kulungan. Ano? Tapos, nung magkakagutom sa Ehipto, hindi maipaliwanag, tinawag si Jose. Oh, nung si Jose na ang gawing pinuno ng Ehipto, napabuti ang Ehipto. Nakapag-ipon ng maraming stock ng pagkain. Kaya kung asan yung matuwid, saan man pumunta yon, blessing yon. Kasi siya yung blessed yung matuwid. Pero yung sumpa ng Panginoon, nasa bahay ng masama. Bakit? Kasi yung masama ang nandun Hindi naman yung bahay ang masama, yung tao May mapapakinabang ba sa video game? Wala namang pakinabang talaga Pagka ang kabataan ay nagko-computer sa computer shop nyo, mahigit na sa 1 oras, addiction ang mangyayari dyan. Grabe yan, parang drugs Grabe yan, parang alak Yung addiction sa computer games. Grabe yan. Ang sama niyang computer games na yan. Sa Australia, meron silang list ng prohibited computer games. Binaban ng Australia. Maganda yung idiwa ng Australia Ban yan, yung mga violent, yung sasabugan ng mukha, sasabog ang bahay. Mismong mga gobyerno ng bansa, binabawal yung mga violent, mga pagnanakaw, yung cruelty, pagpapasabog sa bungo ng tao. Nai-imprint sa isip ng tao yan Yung violence na yun. Kaya ang susunod na henerasyon ng mga tao, puro mga hurmentado, puro mga destroyer. Yan ang susunod na henerasyon ng tao. Alam nyo mga kapatid, yan ang katuparan ng hula Ang mga anak magiging masuwayin sa mga magulang. Umagap tayo sa ating mga anak, mga kapatid. Mag-isip kayo ng mga physical activities na pagkakaabalahan ng kabataan. Huwag ang computer games. Yung mga related sa healthy physical activities at saka yung mga activities na may kinalaman sa mga salita ng Diyos. Kasi unang-una, sabi ng Biblia, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Ano nangyayari sa mga bata ngayon? Wala nang bahagi ang Diyos sa buhay ng kabataan ngayon. Computer games na. Napakasama niyan. Biro mo, computer ng computer 24 oras. Kaya pala hindi na kumikilo. Sakala nila nakatulog. Yung pala, patay na. Brain dead na. Kasi, ang atin pong kaisipan may limit. Bawal kasi ng Biblia talaga yung mag-iisip ka ng higit sa nararapat o normal na pag-iisip. Pagka nagko-computer games ka, kuminsan ang kaisipan gumagana, Kung paano ka mag-i-strategy, Pag hindi na kaya, mayroon nang mapapatid. Yung sinasabi sa Biblia na bago ang panaling pilak ay mapatid, merong strings of life sa ating pagkatao. Basahin mo nga yun, Sis Luz. 12:1, koma mo na lang sa 6. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon. Merong tinutukoy panaling pilak na mapapatid. Merong mangkok na ginto na mababasag. Hindi naman literal yan na mangkok Ang mangkok,